Isang pagbati sa inyong lahat mga kahaswang at maraming salamat sa patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating kwentong alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Maraming salamat sa almost 400 likes sa ating nagdaang video or kwento. At ibig sabihin lamang po, meron tayong humigit kumulang na nasa 400 solid supporters ng ating kwento. Sana po ay ipagpatuloy nyo ang ating suporta at ang pagtangkilik sa ating mga kwentong kagaya ng alias Itim na Unyango at ng iba pang mga series na nakaambang ilagay natin or ipahayag natin sa inyo sa mga susunod pang buwan. Sa ating nagdaang kabanata sa ating kwento ay ating natunghayan kung paanong tapusin ni Zen ang laban kontra sa orakulo na nagngangalang Mavis, isang direct descendant ng Haring si Zed. At kung nakalimutan na po natin, itong si Zed o Haring Zed ay kapatid nitong si Zen sa ama. Sa paghaharap nila, naipakita ni Zen ang kanyang kakayahan at potensyal sa pakikipaglaban. Sa kabila ng kalakasan nitong si Mavis, sa kabila ng mutya na tinataglay nito, ang mutya ng puting apoy na mismong nilikha pa sa kapangyarihan ng Haring si Zed at ng ilan pang mga makapangyarihang nilalang na kasamahan niya. Sa kabila nito ay nagawa pa ring mapagtagumpayan ng ating bida ang kanyang pakikipagtunggali. Ito ay sa tulong na rin ng kanyang mga gabay at ng misteryosong nilalang na nakapaloob sa medalyong itim na ipinagpauna na nitong si Zen na hindi ang mutya ng Itim na Hunyango. Kaya naman nananatiling malaking katanungan para sa atin kung sino nga ba ang nakapaloob dito. Ang ilan may mga haka-haka na. Ang ilan meron ng mga hinala. May naiisip na kung sino nga ba ito. Ngunit sino nga ba siya? Sa pagtatapos ng kanilang laban ay lumitaw itong si Mang Mahatan o Manong Mahatan kung tawagin itong sila Kulas. Ang Mahatan na naging guro nila sa ilang buwang nagdaan sa pagsasanay upang palakasin ang kanilang mga kasanayan, lalong-lalo na ang pisikal nilang abilidad. Ito ay upang isakatuparan ang kanilang napag-usapan, ang pagwasak sa mutya ng tupong-tupong. Huwag kaligtaan ang ating pag-like, comment at pag-share ng video na ito. Sana po mga giliw kong kahaswang ay matapatan natin kung ilan ang views na natatanggap ng ating video. Gayon din po ang magiging likes nito. Dahil mas mataas ang likes, mas marami ang comment, mas nakikita ni YouTube ang ating mga kwento at ang ating video at mai-recommend ito sa mas marami pang mahilig sa mga aswang series. Dumako na po tayo sa ating istorya sa gabing ito. Ay nako, akala ko naman talaga maipapakita ko na sa inyo ang kapangyarihan ni Master Kulas. Abay pinaghandaan ko naman ito. Nanggigigil pa naman ako dyan kay Panis. Pagkatapos hindi naman palang magtutuloy. Anong nangyari dun sa 4 na general? Hindi bang sabi nyo, mas malalakas yung mga 4 na general na yon kumpara dun sa kinalaban ni Paring Fred? Oh, asa na sila? Huwag nyong sabihin na natakot. Imposibleng matakot ang 4 na general. Imposibleng matalo ang pinuno namin si Mavis. Maaring naantala lamang sila. Baka may ginagawa lamang. Maghanda kayo dahil oras na tumigil ka na. Hindi mo pa bang nararamdaman? Naglaho na ang presensya ng 4 na general. At tila bang naparam na ang kapangyarihan ni Mavis. Huwag ka nang magsinungaling pa at magyabang. Kita nyo, mabuti pa itong isa may sense kausap. Kayo puro kayong yabang, wala namang kayong eboboga. Sir Ed, ano namang gagawin natin sa mga haswang na ito? Wala na silang leader, wala na yung kanilang ipinagyayabang. Sa tingin ko, ayaw naman natin ang mas dumanak pa ang maraming dugo dito. Maliban pa doon, kahit bang sabihin natin na miyembro sila ng kulto, mga kapwa-aswang ko pa din sila. Kung sila ay tatanggap ng kanilang pagkatalo, maaari natin silang pakawalan. Ngunit kung magpupumilit pa rin silang makipaglaban sa atin, maaari nilang subukan ang kalabanin tayo. Wala tayong pagpipilian kapag nangyari yon, kundi ang tumugon sa kanilang kahilingan. Ano ang inyong magiging pasya, mga kaibigang aswang? Unang-una na, hindi kaming narito upang makipagpatayan
Narito lamang kami upang makuha ang mutya ng tupong-tupong, upang makumpleto ang aming misyon at makalabas dito sa Hortus Benedictus. Hindi kami papayag. Hindi nyo makukuha ang mutya ng tupong-tupong. Para lamang yun sa amin. Para lamang sa pagbuhay sa Haring si Zed, ang natatanging tao na tiningnan ng pantay ang lahat ng nilalang mapaaswang man, tao o ano pa mang uri. Hindi kami papayag na mapasa kamay nyo ito at gagamitin nyo lang naman ito sa kasamaan. What? Nagkakamali ka dyan, baby boy. Hindi lang si Haring Zed ang may ganong pag-iisip. Alam mo ba, hinawaan lang naman siya ni Paring Fred eh. Hindi niya naman yung naiisip dati. Di ba, Paring Fred? Dahil sa prinsipyo ni Paring Fred, yun na din ang naging prinsipyo ni Haring Zed. Ang pagsamasamahin, gawing pantay-pantay at pagkaisahin ang lahat ng lahi. Hindi mo yatang naitatanong. Si Paring Fred yung nasa libro. Di ba, Paring Fred? Ipakita nga natin yung libro dyan. Paring Kulas, na kay Senyor Ibarra naman yun. Basta. Oy, ikaw. Kung ayaw mong masaktan ng katawan mo, sumuko ka na namang. Pero kung gusto mong ipagyabang pa yung kapangyarihan mo at yung pagtatanggol mo sa mutya ng tupong-tupong, nakahanda akong harapin ka. Hindi uurong kong si Master Kulas, ano? Umpisan na natin to. Tama na ang kaguluhang ito siguro. Hindi na kaming lalaban pa sa inyo. Malinaw naman kung nagawang tapusin ng isa sa mga antingerong kasama nyo ang 4 na general at ang aming pinunong si Mavis. Nangangahulugan lamang ito. Malinaw na malinaw. Wala kaming magiging laban sa inyo at nagsasayang lamang kami ng buhay kung itutuloy pa namin ang pagmamatigas. Tama ang aking kasamahan. Hindi namin nais ang matapos. Hindi namin nais ang mamatay. Ang katotohanang ginamit ni Mavis ang selyo ng kalangitan. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung mamatay kaming kanyang mga kasamahan. Ang epekto ng mutya, ng puting apoy, at ng kanyang kakayahan sa selyo ng kalangitan ay sapat upang wasakin ang buong kapaligiran. Siguro, dapat ay ipagpasalamat pa namin sa antingerong kasamahan niyo na napigilan niya ang tuluyang paggamit ng selyo ng kalangitan. Dahil maaaring pati kami nalusaw na dito kung nangyari iyon. Ibig sabihin ba nito, uurong na tayo? Hindi nang kailangan pang pagtalunan ito, maliban na lamang kung gusto mo nang matapos ang buhay mo. Dahil hindi ka naming pipigilan, ngunit huwag mong aasahan na tutulong kami sa iyo. Dahil alam mo naman unang-una na ang aming layunin kung bakit kaming umanib sa kulto ng orakulong si Mavis. Ibig lamang namin ang aming kapangyarihan at manatili ang kapayapaan sa aming pamumuhay. Hindi namang sira ang tuktok ko para makipagsapalaran pa at lumaban sa kanila. Kung ako lang naman mag-isa, kung hindi na kayo lalaban, hindi na rin ako lalaban. Kung igagarantiyan nila na hayaan nila tayong mabuhay, malugod kong iuurong ang labang ito at aalis dito. Hep. Anong aalis dito? Hindi pa tayong tapos. May mga katanungan pa kami sa inyo. Ngayong sumusuko na kayo sa laban, kailangang malaman namin kung nasaan ang mutya ng tupong-tupong. Kahit pag sabihin natin nagawa ng talunin ni Paring Zen yung pinuno nyo, kailangan naming malaman kung nasaan ang kinaroroonan ng mutya ng tupong-tupong. Dahil paano kung pinatay niya na pala lahat, di wala na siyang mapagtatanungan. Lalong-lalo na sumpungin pa naman yung si Paring Zen. Minsan mabait, madalas hindi. Hindi kagaya ko, mabait all year round. Nalalaman niyo ba? Pasensya na kayo, ngunit wala kaming ideya kung saang naroroon ang mutya ng tupong-tupong. Alam namin na taglay ito at pinangangalagaan ni Mavis at ng kanyang kanang kamay na si Bartolome, ngunit hindi namin alam kung saan itong nakalagay. Maliban pa doon, hindi sapat ang aming kakayahan at kapangyarihan upang pagkatiwalaan
ng babaeng yun. Tama siya. Kahit gustuin man namin na malaman kung nasa ang mutya ng tupong-tupong upang masubukan kung kaya namin itong hawakan, hindi rin namin alam at wala kaming karapatan. Mamamatay lang kami kung ipipilit namin ito. Kagaya namang nangyari sa mga nauna sa amin. Tinapos na lamang ni Bartolome ng walang awa. Tama. Pasensya na kayo. Kahit gustuhin man namin ang tumulong sa inyo, hindi namin masasabi dahil wala kaming kaidi-idiya. What? Tinuturo niyong pinuno yung si Panis pero hindi kayong pinagkakatiwalaan? Aba, anong ibig sabihin nun? Mga alipin kayo? Well. Magpasalamat kayo at namulat ang mga mata nyo dahil sa mga kagagawan namin. Kaya may utang kayo sa amin. Anong gagawin natin sa kanila? Wala naman palang mga silbi ang mga to. Tapusin na kaya natin. Oy, sabi namin sumusuko na kami. Bakit nyo kami tatapusin? Tumigil ka na, Kulas, at huwag mo na silang takutin pa. Bueno, wala na kaming iba pang katanungan sa inyo. Kung wala naman kayong nalalaman tungkol sa mutya ng tupong-tupong, wala nang dahilan pa upang manatili kayo dito. Maaari na kayong umalis. At sana, kung magkukrus mang muli ang ating landas, ay hindi nang bilang mga magkaaway. Paalam, goodbye. Huwag na kayong babalik pa. Huwag ka nang lilingon pa dito at huwag mo nang titingnan pa ang bibibing ko. Baka naman gusto mong mabulag ka pa. Ano? Paring Imeno, awatin mo ng sarili mo. Huwag ka nang masyadong OA dyan. Hindi naman si Bibibing ang tinitingnan yan. Sigurado ako, napupugian lang yan sa akin. Dumaplis lang konti yung paningin. Baka duling yan. Uy, umalis ka na nga dito. Titingin-tingin ka pa eh. Tayo na. Umalis na tayo dito at huwag ka nang gumawa pa ng kaguluhan. Tinitingnan lang eh. Tara na nga. Sa tingin mo, natalo pa talaga nung antingerong kasama nila si Mavis. Parang napaka-imposible. May kasamahan siyang 4 na general. Pagkatapos, ginamit niya pa yung selyo ng kalangitan. Tingin mo, iisa lang kalaban? Parang sa palagay ko, maraming nakaharap si Mavis. Papaano kung inotakan tayo ng mga mahatan at sinira nila ang kasunduan? Ang katotohanan na narito yung matandang yon, yung mahatang ermitanyo. Ibig sabihin, may iba pang mahatan ang narito. Ano pa man ang nangyari? Talo na si Mavis. Maski na ang selyo ng kalangitan ay nakansela. Sa makatuwid, kung sino man ang may kagagawa noon ay sapat ang kapangyarihan upang lipulin tayong lahat. Gusto mo bang antayin pa ang nilalang na yun na makita tayo? Maaaring hindi siyang kasing bait ng mga kasamahan niya na hinayaan tayong makaalis. Gusto mo bang antayin na dumating ang antingerong yun para tapusin tayong lahat? Tama siya. Umalis na tayo dito. Hindi ko nagugustuhan ang pakiramdam kong ito tungkol sa antingerong kinalaban ni Mavis. Kakaiba ang kanyang kapangyarihan dahil ang mutya ng puting apoy ay isang mutya na hindi umiiral saan man. Nag-iisa lamang ito. Maliban pa doon, sagad ang antas ng kapangyarihan nito dahil sa tinaglay na itong minsan ng haring si Zed. Kaya naman, hindi kong lubos maisip, bathala ba ang kinalaban ni Mavis para matalo siya at ang 4 na general? Hindi natin iyang masasabi, ngunit may punto ka. Tila yatang antas ng mga bathala umahatan ang humarap kay Mavis. Kung nagawang maski na ang selyo ng kalangitan na aktibo na ay naparam. Ang kapangyarihang maski si Mavis ay hindi kayang pigilan sa oras na gawing aktibo at gumagana na. Nangangahulugan lamang ito. Lampas sa ordinaryo ang nakaharap niya. Maaaring isa sa mga makasaysayang nilalang. Ang ibig mo bang sabihin, katulad ng puting hunyango? Higit pa doon. Sa tingin ko, higit pa sa puting hunyango. Isa lamang ang nakikita ko. Ang isang nilalang na binura sa kasaysayan. Ang isang nilikha na pilit na inalis
sa anumang nakalathalang aklat ng nakaraan. Ano bang ibig niyong sabihin? Hindi ko kayong maunawaan. Ano bang kakaibang inilathala? Ano bang inalis sa kasaysayan? Sino ba yung tinutukoy nyo na maring mas malakas pa sa puting hunyango na kinikilala bilang kinakatakutan ng lahat ng mga may kapangyarihan? Ang mamamatay ng lahat ng may tangan. Ang itim na hunyango. Ha? Itim na hunyango? Meron ba nun? Ang katotohanan hindi mong nalalaman ito ay sa kadahilan ng pilit na binura ng kung sino man ang tungkol sa impormasyon ng itim na hunyango. Tinuturing itong katahang-isip, alamat, kwento-kwento lamang at hindi talagang umiiral. Hindi kagaya ng puting hunyango, nakalat sa kasaysayan ng daigdig na ito. Ano ba ang itim na hunyango? Kasi lakas ba to o mas malakas ng dihamak pagdating sa mana ng puting hunyango? Pumapatay din ba to ng mga may tangan? Malabo at hindi sapat ang detalye tungkol sa itim na hunyango. Ngunit ayon sa mga nakalap kong impormasyon, ang itim na hunyango ay ang pisikal na definisyon ng pagkagunaw. Ibig sabihin mas masama siya sa puting hunyango? Hindi kong tiyak. Ngunit ayon sa mga kakaunting impormasyon, ang kapangyarihan ng puting hunyango ay sangkapat lamang ng kapangyarihan ng itim na hunyango. Ang itim na hunyango ay sinasabing nagtataglay ng antas ng abilidad na kayang makipagtunggalian sa mga bathala. Ano? Kayang tumapat sa mga bathala? Meron bang ganong tao? Hindi natin masasabing tao ito. Ngunit kung totoo ang mga impormasyong pinagpasapasahan ng kakaunting iskolar, ang itim na hunyango ang nag-iisang nilalang na kayang humarap sa mga bathala ng taas noo. Tama siya. Itim na hunyango. Ang alamat na walang katiyakan kung totoo ba o gawa-gawa lamang upang lituhin ang mga tao, upang lituhin ang lahat ng may karunungan. Ayon sa mga alam ko, ang itim na hunyango ay umiral kasabay halos ng kahariang pinangangasiwaan ng Haring si Zed, ang hari natin. Ayon pa dito, maaari nagkadaupang palad at nag-cross ang landas ng itim na hunyango at ng Haring si Zed. Ngunit hindi nating malalaman kung totoo talaga ito. Maliban na lamang kung makita natin yung itim na hunyango. Sasme, huwag kang magsalita ng ganyan at baka magkatotoo. Hindi natin alam kung anong maaaring gawin niya sa daigdig. Alam mo ba, mas kinakatakutan siya kumpara sa mga bathala. Bakit naman? Ang mga bathala ay may sinusunod na batas, alituntunin, mga kasunduan. Samantalang ang itim na hunyango, ginagawa ang kanyang nais nang walang pakialam sa epekto nito sa kapaligiran. Doon umikot ang usapan ng mga aswang na pinagbigyan ng pangkat nitong si Nicolas upang makaalis. Hindi maiwasan ng mga matatandang antingerong aswang na lipad. Ang maiugnay o maidugtong ang maaring katauhan nitong si Zen sa isang nilalang na tinatawag nilang itim na hunyango. Isang nilalang na, ayon sa matanda, pilit na binura sa kasaysayan. Pilit na ibinaon sa limot mula sa katotohanan. Kaya naman sa kasalukuyang panahon, walang makapagdetermina kung talaga bang umiral o umiiral ang itim na hunyango. O kung meron man, maaaring mabibilang lamang sa mga kamay ang mga nakakaalam nito.
maliban sa pangkat nitong sila Fred na naroroong lantad sa kanila at hayag sa kanila kung sino ba ang itim na hunyango. Ngunit sa kabuuan ng sangkatauhan, sa maraming kasaysayan sa loob ng daang-daang libong taon, ikinukonsidera bilang alamat at katang-isip ang eksistensya ng itim na hunyango. Ay, natapos din ang problema natin sa mga aswang na yon. Akala ko magdodrop pa sila at kakalabanin tayo. Di sana, nasampulan ko sila. Pero hindi biro ang kanilang mga taglay na kakayahan. Mabuti na lamang at hindi na silang nagporsige pa at nagpumilit na makipaglaban sa atin. Tandaan nyo, tinataglay nila ang mga mutya na maaring kapantay ng pulang kabayo o baka naman mas higit pa dito. Kaya naman, mas mabuti na ang hindi na silang lumaban pa. Sa tingin ko, hindi talaga silang maglalakas ng loob. Nabasag na ang kanilang determinasyon ng sandaling masira at mabasag ang selyo ng kalangitan. Ang pinakamalakas na kapangyarihang tinataglay ng kanilang pinuno. Sir Ed, ano na ang kasunod nito? Kailangan na ba nating tunguhin ang kinaroroonan ni Zen? Kailangan na ba nating alamin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanilang laban? Ibig kong makita ng aking mga mata kung napaslang niya na talaga ang pinuno ng kultong ito. Kailangan nating matagpuan ang mutya ng tupong-tupong bago pang may ibang makakuha dito. Isipin nyo, kung nagawang paslangin ni Zen ang pinuno nila na si Mavis, hindi malayong mangyari na asamin ng mga natitira pang kampon niya ang makuha ang mutya ng tupong-tupong para sa kanilang mga pansariling interes upang ipagpatuloy ang kanilang adhikain na buhayin ang haring si Zed. Hindi malayong posibleng mangyari ang hinala mo, Fred. Kahit sino man matutokso sa isang mutya na kayang pantayan ang kapangyarihan ng sino man sa mundong ibabaw. Kahit sino matutokso na maging pinakamakapangyarihan sa lahat at hindi natin itong maikakaila. Kanya nga kailangan nating malaman ang eksaktong kinaroroonan nito bago pang mahuli ang lahat at maitakas ito. Hindi na kailangan. Mukhang hindi na natin kailangan gawin pa yun. Bakit naman? Anong ibig mong sabihin, Valentina? Ayaw mo na bang hanapin yung mutya ng tupong-tupong? Paano? Hindi na talagang kailangan yun. Bakit nga, paring Jimeno? Aba, pareho naman kayong parang tinatabad na. Nawala na ba kayo ng determinasyon para ipagtanggol ang mundong ito? Paring Kulas, andyan na si Among Zen. Ayan tingnan mo, kasama yata yung babae, tapos si Manong Mahatan andyan din. Di nyo agad sinabi. Teka, asan? Ayun Wow! Manong Matan, it's you. Aba, nakatapa ka na dito sa teritoryo ng mga kulto, ano? Ibig bang sabihin nito, yan si Panis? Very ordinary. Akala ko naman, maganda talaga siya. Among Zen, what's happened? Asan na yung mga fireworks na nakita namin kanina? Kayo bang may gawa noon? Zen, mabuti naman at maayos ka. Ito ba? Ito ba ang pinuno ng kulto? Pasensya na po kung pinag-antay ko kayo. At sana patawarin niyo ako kung hindi ko na kayong isinama pa sa pakikipaglaban. Medyo delikado ang pangkat ng Mavis na ito. Lalong-lalo ng 4 niyang general. Kaya naman, hanggat maaari, ibig kong maiiwas kayo sa kapahamakan. Ibig kong magawa at makompleto ang misyon natin nang walang nababawas sa atin, pero alam kong mali yun. Grupo tayo. Isang buong pangkat tayo. Kaya dapat ay may tiwala ako sa inyo. Nauunawaan namin yun, Zen. Alam naming nag-aalala ka lamang para sa amin. Ngunit gayon din naman kami sa iyo. Labis ang aming pagkabahala, lalong-lalo na itong si Valentina. Pasensya ka na, Valentina. Alam kong isa ito sa pinag-usapan natin. Alam kong nakiusap ka na sa akin na huwag akong ura-uradang kikilos, pero ayaw kong makitang nasaktan ka o masaktan. Kaya naman,
minarapat kong ako na lamang kumilos. Pero naging maayos naman ang lahat. Yan nga lang walang natira sa 4 na general. Pero naririto si Mavis. Bakit dinala mo yan dito, paring Zen? Nasa kanya ba yung mutya ng tupong-tupong? Hindi umamin yung mga aswang Ang sabi nila, hindi daw isinir nitong si Panis sa kanila. Itong kinaroroonan ng mutya ng tupong-tupong. Kaya yun, pinaalis na lang namin. Naawa kami. Mabuti na lamang, masyado akong mabuting nilalang at hindi ko silang tinapos. Paring Kulas, di ba gusto mo na siyang tapusin kanina? Yung maengay? Aba, huwag kang gagawa ng kwento dyan ha. Hindi no. Paring Zen, what's the deal? Bakit nandyan yung nakakulong sa parang yelong kahon? At saka, bakit kasama mo tong si Manong Mahatan? Pasensya na kayo pero hindi kong maiwasan ang obserbahan ang nagaganap na laban. Maliban pa doon, dahil sa natalo na si Mavis, dahil sa nawala na ang selyo ng kalangitan, kaya naman naging posible na ang aking pagpasok dito sa teritoryo. At naririto ka din pala! Abay, ang kapal ng abog mo para humarap pa sa akin nang hindi pang tapos ang iyong mga ginagawang pagsusulit dito sa ibabang lupa. At ano naman ang idadahilan mo? At nandito din pala ang matandang hukluban na yan. Sino? Sinong matanda? Ako? Aba, sinusubukan mo talaga ako. Hindi ka lang nagbago kahit noon pa man. Ikaw ang pinakasuwail kong estudyante. What? Estudyante ka pala talaga nitong si Tatang ng galit? Alam mo, paano mong natagalang mag-aral sa ilalim ng kanyang pagtuturo? Abay, parang lahat ng dumi ng tenga mo, laging natatanggal sa araw-araw. Sigaw ba naman ang sigaw? Ganyan talaga yan. Masanay na kayo. Naririto lamang ako upang matiyak ang pagkawasak ng mutya ng tupong-tupong. Asan yung yumutya ng tupong-tupong? Nandyan ba sa babaeng yan? Ama, hiwa-hiwain na natin yung babaeng yan para makuha natin yung mutya ng tupong-tupong. Ako nang gagawa. Paring Kulas, ikalma mo yung sarili mo. Makinig muna tayo dito kay Manong. Ito yata yung tinutukoy yung mutya ng tupong-tupong. Medyo aksidenteng nakuha ko. What? Aksidenteng nakuha mo? Yung pinaghihirapang hanapin ng mga kampon nitong si Mavis para makita nila kung ano itsura ng mutya ng tupong-tupong? Ikaw, aksidente mong nakuha? Ano yan, baryang napulot sa daanan? Paring Kulas, wala nga tayong makita-kitang barya sa daanan. Ang hirap na kayang gawin yun ngayon. Kahit siguro sengkong duling, wala tayong makukuha. Among Zin, paano mong nakuha yan? Binigay sa'yo nitong babae? Ginamitan mo ba siya ng kagwapuhan teknik mo? Ha? Kagwapuhan teknik? Hindi. Hinamon niya ako kung kaya kong hawakan yung mutya ng tupong-tupong. Nahawakan ko. Kaya akin na to. Sinungaling ka. Isa kang magnanakaw. Oras na makalis ako dito. Titiyakin kong mamamatay kayong lahat. Tingnan lang natin kung magagawa niyo pang tumawa dyan. Tandaan niyo yan. Kahit kayong mga mahatan kayo. Wow! Napakatapang mo naman. Uy, Panis! Tandaan mo. Talo ka na. Kaya nga nakakulong ka dyan Kumbaga, ikaw yung loser. Kaya dapat lumuhod ka. Uy, Paring Kulas, bakit na naman yung luhod? Hindi mo nang tinantanan yung luhod-luhod na yan. O sige, wag na lang lumuhod. Dumapa ka. Ay nako, masyado kang pahirap sa amin Nakaharap pa namin yung Red Doors na yon. Abay, mabuti na lamang. Nasampo lang ka ni Paring Zen. Ano, akala mo ba? Yung hari mo lang na si Paring Haring Zed ang may kakayang hawakan yan? Uy, you are dreaming, baby girl. Hindi mo bang naitatanong? Kapatid na direkta nitong si Paring Zen, si Haring Paring Zed. At saka, diba, kitang-kita naman sa pangalan, Zen, Zed. O diba, sounds alike. At sa tingin mo, hindi niya mahahawakan yung tupong-tupong na yan? Nako. Paring Zen, hari ka na. Wasakin na natin yan. Teka, paano ba nating wawasakin to? Parang ang hirap gawin nun. Kanina ko pang sinusubukan pero ayaw madurog. Dahil hindi mo yan mawawasag ng basta-basta dahil lamang sa ginagawa mo. Kailangang dumayan sa proseso. Kailangang magkaroon ng ritual upang mawasak yan. Teka lang po, nagtatanong lang po ako. Huwag po kayong magalit.
Paring Jen, masanay ka na dito kay Tandang Sikaw. Kasi nagpapaliwanag lang yan, hindi yan galit. Kita mo tanda, tinakot mo si Paring Jen. Ikaw talaga, sigaw kasi ng sigaw eh. Hayaan mo lang si Manong Mahata na magsalita. Ikaw, epal ka ng epal eh. Kailangang mapukaw mo ang gabay na nasa loob ng mutya ng tupong-tupong. Kagaya ng iba pang mga mutya, kailangan mong matalo ang mismong gabay ng mutya ng tupong-tupong upang mawasak ito. Ang ibig sabihin, yung gabay si Haring Paring Zed, kailangang palabasin dyan. Hindi ba puso niya yan? Tama ka. Puso ito ng sinaunang hari. Ngunit ang gabay na nakapaloob dito ay hindi mismo ang hari. Bagkus, ang nilalang na nalikha sa pinagsamang kapangyarihan upang magawa ito. Kung gayon, ibig mong sabihin, hindi automatic na nung namatay si Paring Haring Zed, lumitaw yung mutya ng tupong-tupong? Akala ko naman talagang mutya yung puso niya. Nagkakamali kayo. Ang mutya ng tupong-tupong ay umira lamang matapos ang pagpanaw ng hari. Hindi otomatikong nagiging mutya ang isang puso. May mga kondisyones na kailangang pagdaanan upang balikha ito. At may mga kaparaan ang kailangang magawa. Mga bagay na kailangang balikha. Mga sakripisyo na kailangang ibigay upang umiral ang isang mutya na kayang pumantay sa kapangyarihan ng lahat. Well. Bakit nga ba nating wawasakin ito? Loko, malamang kapag hindi mo yang winasak, hindi matatapos ang pag-aagawan ng mga lahi, nilalang at mga may tangan. Hindi matatapos ang digmaan at hidwaan sa pagitan ng mga puwersa na ibig magtaglay dito. Isipin mo na lamang kung gaano kagulo. Alam mo naman siguro, karamihan, hindi naman sa lahat, ngunit karamihan, ibig na maging pinakamakapangyarihan. At ito ay mag-uumpisa lamang ng labis na kaguluhan, lalong-lalo na kapag ang mutya ng tupong-tupong ay napasa kamay ng maling nilalang. Isipin mo na lamang kung anong kaguluhan ang maaaring magawa nito. Kaya naman kaming mga mahatan ay naririto upang tiyakin na hindi nang magagamit ba ang mutya ng tupong-tupong ayon na rin sa kahilingan ng Haring si Zed. Dahil maliban sa maaari itong magamit upang buhayin siya, upang paganahin ang kanyang perpektong katawan, maaaring gamitin din ang mutya ng tupong-tupong upang lumikha ng mas nakakatakot na nilalang dito sa ibaba. Mas nakakatakot at mapaminsalang nilalang. Sabihin mo kung mali ako pero natatakot kayo na maaaring makalikha ang mutyang ito ng nilalang na maaaring bumura sa pag-iral ng mga mahatan at ng mabathala. Tama ba ako? Ibig sabihin, para sa sariling interes nyo kung bakit kayong naririto at hindi sa kahilingan ni Paring Haring Zed? Sabihin na nating pareho lang kami ng interes ng hari. Pareho lang kami ng kagustuhan. Gusto niyang manatiling nakahimlay kasama ng lahat ng sumpa ng mga kalabang napaslang niya. At gusto din namin ang mapanatili na ang mga dimensyon sa ibaba ay hiwalay sa dimensyon sa itaas. At ang mga nilalang na naririto ay hindi magagawang sirain ang balanse ng lahat ng nilikha. Hindi katanggap-tanggap kahit sa mga bathala ang magkaroon ng isang nilalang na maging sila ay kayang puksain. Hindi na nilang hahayaan pa na maulit ang naganap. Ang ibig niyo bang sabihin, ang tungkol sa itim na hunyango, ang nilalang na kayang kontrahin ang kapangyarihan ng mga bathala? Siyang tunay. Ang itim na hunyango, ang maalamat na nilikha na ayon sa konsepto nito
Sa pagtagal ng panahon, sa patuloy na paglakas ng may tangan nito, ay maaaring umabot sa kasukdulan sa kakayahang nasa antas na ng mga bathala o higit pa. Isang nilalang na panibago sa lahat. Isang nilalang na maaaring direktang magkaroon ng koneksyon sa nag-iisang tanging makapangyarihan, ang Diyos. Parang hindi kong lubusang maisip na magiging ganun si Paring Zen. Pero, legit, parang exciting na mangyari yun ano. Isipin nyo na lamang. Nanginginig yung mga batala kapag nakikita si Paring Zen. Yung iba maiihi pa sa pantalon nila. Pero nagpapantalon ba yung mga batala? Hindi kong sure. O ano? Teka Paring Zen, may pantalon ba si Kriston? Sira, hindi niya ngang maalala yon. Well, moving forward, paano natin gigisingin yung gabay nitong tupong-tupongs? Hasya ka, hindi ba yung delikado para sa atin? Baka naman tayo ang sarakayin nun at pag-inetan. Hindi natin gagawin yun dito sa Hortus dahil labis na delikado. Kapag nangyari na lumabas ang gabay ng mutyang yan na nasa loob kayo nito, maaaring mabilanggo na kayo dito ng panghabang buhay. Hindi katulad namin. Hindi kami mga orihinal na taga rito, kaya naman hindi kaming mabibilanggo. Ngunit kayong mga taga mababang dimensyon, ay mananatili dito kapag nawasak ng mutya ng tupong-tupong ang daanang nag-uugnay sa realidad nyo at sa Hortus Benedictus. Hawak nitong si Bellatrix ang huling kaparaanan upang pukawin ang mutya ng tupong-tupong. Ngunit kailangan natin itong gawin sa labas ng Hortus Benedictus. What? Si Bilat na naman? Aba, mukhang diskumpiyado na ako sa kanya. Uy, tingnan mo, hindi ba't pinsan mo yung nakakulong diyang si Panis? Nagmula ka kay Valeriana, nagmula siya kay Janelle, o edi magpinsan kayo. Bakit hindi kayo magkamustahan? Wala akong pakialam sa kanya. Ang kagaya niyang pinuno ng kulto at nang nanais na suwayin ang kagustuhan ng hari ay hindi nararapat na tawaging kamag-anak, kadugo o kalahi. Isa siyang salot, isa siyang kasamaan na hindi na dapat pang pamarisan. Dapat ay hindi niyo na siyang binuhay pa. Tama si Bilat, Paring Zen. Bakit kasing binuhay mo pa yung si Panis? Bakit hindi mo na lang tinapos? Para naman wala na tayong problema pag-aano. Mas mainam na hindi niyang tinapos kaagad ang babaeng yan dahil maaaring may makuha pa tayong detalye mula sa kanya tungkol sa mga naganap sa nakaraan. Isipin niyo na lamang kung ano ang posibleng nangyari sa kapanahunan ng Haring si Zed. Tama, dahil nang umalis ako, hindi ko nang nalaman pa kung ano ang mga sumunod na kaganapan matapos iyon. Kung papaanong namatay itong si Haring Zed, kung papaano siyang natalo. Mas mainam kung makukuha natin ang detalye mula sa babaeng yan. At paano naman natin yung gagawin? Paano naman natin kakausapin niya ng matino? Mukhang hindi namang matino yan. Mukhang hindi namang magkikiko-operate. Oo nga, alam ko na. Kagaya ng mga napapanood natin sa pelikula Paring Himeno. Yung itinatali sa upuan tapos nilalatigo. O kaya yung ikinakadenang nakatayo, tapos tatanggalan ng damit, tapos lalatiguhin, tapos yung ilaw gumagalaw-galaw sa taas. Parang ganun, di ba? Oo nga, parang maganda yon. Tuturin natin siya. Oo nga, mabuti dito, matutor, para naman umamin. Ano, nanganda ka na ba? Magsitigil nga kayo. Nakalimutan niyo na ba? Kasama natin si Valentina. Oh, hindi namin nakalimutan yun. Kitang-kita namin, ayan o, tangkad-tangkad niya nga. O ano naman ang tungkol sa kanya? Ay, Paringkulas, did you forget the hypnotism? Di ba magaling doon si Valentina? Tingnan natin kung magagawa niya ito dyan kay Panis. Yun ang dahilan kung bakit isinama ko siya dito. Marami akong gustong malaman tungkol dito sa tinutukoy yung hari. Medyo interesado ako kung paano bang ang isang immortal na tinutukoy nyo walang kamatayan ay namatay.
at kung anong posibleng kapangyarihan ng mga kalaban niya. Isa pa, gaano kadelikado kung magising siya. Bukod pa doon, sa tingin ko, ang nilalang na nasa loob ng aking medalyon ay may ugnayan sa haring si Zed. Kaya naman kailangan nating pag-aralan ito. Maski ako, ayokong makita ang babaeng ito. Masakit sa mata. Maski ang kanyang boses, masakit sa tenga, pero wala tayong magagawa. Kailangan natin ng impormasyong hawak niya. Mangarap kayo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa naman ang sabihin ko sa inyong mga nalalaman ko. Maliban pa doon, kasi sayang yun ang aking hari, ng aming ninuno. Wala kayong karapatan para pakialaman ang aking isipan. Hindi na sa akin niya nakadepende, kundi kay Valentina. Ang mabuti pa ay umalis na muna tayo dito sa Hortus Benedictus. Bellatrix, mahusay ang ginawa mo. Hindi tayong nagkamali sa mga taong ito. Ang iyong kakayahan sa pagsilip sa mga panaginip ay kapaki-pakinabang. Oo, alam ko, pero hindi kagaya ng babaeng to na may kapangyarihang masilip ang kasalukuyan at ang hinaharap ng mga nilalang na nasa kapaligiran. Ano nang silbi ng mga ganun? Natalo pa din naman siya ni Paring Zen. Mukhang palyado yung pagtingin niya sa future. Mukhang nakita niya ang future niya. Madilim at nasa dead end na. Tingnan mo, nasa kahon siya't nakakulong. Do not feed the animals. Is biting. Uy, paring kulas, ikaw naman. Ang harsh mo. Seth? Uy, hello, nagsasalita ka pala. Hoy, tumigil na kayong dalawa dyan. Igalang niyo pa din ang babaeng yan. Kahit nang masama siya, isa pa rin siyang tao. Hindi ba? Tao palang isang ito. Oy, Panis, pasalamat ka. May impormasyong mahalaga sa utak mo. Abay, kung pwede lang, pugutan ka ng ulo at kunin namin yung utak. Yun na lang ang gagamitin namin. Tama si Paring Zen. Ang sakit sa tenga ng boses mo. At saka, nalibad ba lang kami? Ang layo-layo mo kay Janelle. Hindi ka man lang kagaya niyang mainin. Isa pa, you are so evil. Tayo na! Umalis na tayo dito! Puro kang daldal! Hindi ka man lang tumino dyan! Sa lahat, ikaw ang kinaiinisan ko! At bakit, Tatang? Sa tingin mo ba, gusto kita? Don't worry. The feeling is brutal. Tayo na nga, umalis na tayo dito. Manang-matan, paano ba tayo nga alis? Wow, nagbago ang kapaligiran. Ang galing naman nun. Paano mong ginawa yun, Manong-matan? Bakit hindi mo sa aming tanoro yun? May mga bagay na hindi nyo nang dapat pang matutuhan. Bueno, binabati ko kayo sa nagawa niyong pagtatagumpay sa pagkuha dito sa Mutya. Ngunit, kailangan na nating magtuloy sa susunod na bahagi. Batid nyo naman siguro, ang Volture ay nasa ibabaw ng islang ito at sa oras na maganap ang pakikipaglaban sa mutya ng tupong-tupong at sa gabay nito, maaaring maramdaman kayo ng nilalang sa ibabaw at maaaring maakit ito sa kapangyarihang magbabanggaan, kaya maging handa kayo dahil ito na ang pinakamahirap na bahagi ng inyong pakikipaglaban. Kung gusto nyong tuluyang makaalis sa 4 Chrono Icarcel, kailangan nyong mapuksa ang mutya ng tupong-tupong at ang gabay nito, at kailangan nyong matalo ang Volture, ang nilalang ng mga dimensyon. Doon ay naging seryoso ang lahat. Tama itong mahatan. Hindi lamang ang gabay na nasa loob ng mutya ng tupong-tupong ang kanilang problema, dahil may mas malakas pang nilikha ang dapat ay hindi umiiral sa kanilang mundo. Ang Volture, nilikha, nilalang ng lahat ng dimensyon. Isang nilikha na hindi sumusunod sa konsepto ng anumang dimensyon at mundo. Ang Volture, kapangyarihang lampas sa lahat ng nilikha ng mundong ibabaw. Bueno, umpisahan na natin to.
Gusto ko nang makita ang gabay ng mutyang ito. Paano bang gagawin natin? Paano ba nating pupukawin yan? Ang dugo mo. Kailangan natin ng dugo mo. What? Kailangan nating patakan ng dugo ni paring Zen yung mutya na yan? Abay, magpakabampira pala yan eh. Bakit? Sinong nagsabing papatakan? Kailangan nating ibabad yan sa dugo ni Zen. Ibig sabihin, kailangan ko ng maraming dugo. Isang baso. Kailangan ko ng isang baso ng dugo mo. Teka lang. Wala naman sa usapan na kukuhanan niyo ako ng dugo. At saka seryoso ka ba? Isang baso? Hindi nga ako nagdodonate sa ospital. At saka, huwag mong sabihin na tutusukin mo ako. Bakit? Takot ka ba sa tusok? Ang tapang mong makipaglaban kahit na sa pinuno ng kulto. Tapos, takot ka sa tusok? Seryoso ka ba? Paring Zen, mukha yatang nagiging Barbie ka dyan ah. Parang kagat lang naman yan ng langgam. Oo, kagat ng langgam. Dambuhan ng langgam. Isipin mo isang basong dugo ang kukunin sa akin. Hindi ba pwedeng sikulas na lang? Teka. Bakit ako? Hindi pwede yun. Mamahalin ang dugo ko. At saka, hindi niyo ako pwedeng tusukin. Bakit pa rin kulas? Scared ka din ano? Hindi no. Ayun na yung karayom. Teka, asan? Huwag niyong tutusukin. Joke lang. Wala pa nga eh. Ikaw talaga. Alam mo ba, yung tosok na yan, basic lang yan sa akin. Among Zen, huwag kang matakot. Lelepas din yan. Basta, hindi nyo ako maaaring kuhanan ng dugo. Nang doon ay bigla na lamang hinawakan nitong si Kulas, Jimeno at Fred, itong si Zen. Balak nito ang tumakas nang marinig na kukuhanan siya ng dugo. Ngunit wala na siyang nagawa pa nang pigilan siya ng kanyang mga kasamahan. At itong si Bellatrix naman ay naroroong mabilis na lumapit sa kanya. Ngunit agad silang pinigilan nitong si Valentina. Magsitigil kayo. Hayaan yung ako nang gumawa nito. Doon ay binitawan ni Kulas itong si Zen at naroroong tumayo ito sa harap ni Valentina. Matapos iyon, tinitigan niya itong dalaga. Kasabay nito, bigla na lamang napakurap ang lahat. Namalaya nila, iniaabot na nitong si Valentina ang isang baso ng dugo ng binata. Teka. Ang daya. Meron palang skip button to. Ba't hindi natin nakita yung pagkuha ng dugo dito kay Paring Zen? Di ko man lang tuloy nakitang sumigaw tong parang babae si Paring Zen. Oo nga, siguro naka-premium yung gumawa nito. Naka-premium ka, Valentina, ano? Na-skip yung ads, wala na. Na-skip yung pangyayari. Nakakatakot naman yun. Sa isang iglap, tila yatang napasa ilalim kaming lahat sa hipnotismo ng babaeng ito. Ginawa niya ba iyon upang mailigtas sa kahihiyan ang binata upang hindi naming makita ang pagkuha niya ng dugo? Makapangyarihan ang lahat ng naririto. Makapangyarihan ang magnobyo na yan. Isa pa, ang kakayahan ni Zen. Lampas-lampas na ito sa kayang unawain ng isipan ng mga kasalukuyang nabubuhay sa mundong ito. Ang magawang kansilahin ang kakaibang antas ng kapangyarihang kayang magkaroon ng selyo sa kalangitan. Ang kakayahang iyon ay masasabi kong hindi lang nagmula pa sa panahong ito at sa mundong ito. Ninang, mukha yatang alam ko ang iniisip mo. Ngunit pakatandaan mo, si Zen ay natatangi. Maski na ang haring si Zed, ipinagpauna na ang kanyang kapatid na bunso ay labis na makapangyarihan, mas malakas kumpara sa kanya, at mas peligroso kapag hindi naitama ang landas na nilalakaran. Kung gayon, kailangan na lamang nating ipagdasal na manatili siya sa kung saan siyang naglalakad at huwag nang maligaw pa. Ngunit, ano ang gagawin natin sa oras na lumitaw ang gabay ng mutya ng tupong-tupong? Hindi maglalaon, sasapitin ito ng multure. Wala tayong ibang magagawa kundi kaharapin ang lahat ng dapat harapin. Dahil kung hindi lang naman tayong makakalabas dito sa 4 Krono, wala ding silbi ang lahat ng ginagawa nating ito. Doon ay inumpisahan nitong si Bellatrix
ang ritual upang gisingin ang mutya ng tupong-tupong sa pagkakahimlay nito, upang tawagin ang mismong gabay at palitawin. Ito ay sa kadahilanan ang proseso ng pagwasak sa mutya ng tupong-tupong ay ang pagwasak sa mismong gabay nito, upang patahimikin at hayaang mamayapa ng panghabang buhay ang nilalang na nakapaloob dito. Masasabing ang lahat ng mutyang umiiral at buhay ay mga bilangguan ng mga nilalang na minsang naging makapangyarihan at nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ang mga mutya ay nagsisilbing sisidlan upang panatilihin ang isang nilikha kahit pang lipas na o lampas na ang panahon nito sa pag-iral sa mundo. Kung kaya't ang pagpaslang dito sa gabay, ang pagwasak sa mutya ay para na ding pagpapalaya sa nilikhang nasa loob nito. Lalong-lalo na kung ang nilikhang ito ay sapilitang ipinasok dito. Kagaya ng mutya ng tupong-tupong na nilikha ng masawi ang haring si Zed. Ang nilalang na nasa loob nito ay sapilitang ginawang mutya upang panatilihin ang balanse matapos na maglaho ang maalamat na hari. Samantala, Wow! Handa na ba talaga kayo sa lagay na yan, ha? Akala ko naman talagang digmaan yung pupuntahan natin, ha? Isa pa, huwag niyong isipin, sasama kayo sa loob. Chip, ano ba bang inaasahan mo? Kung saan ka, dun kami. Ayun! Hoy, ungas, dapat mong malaman kung mahal mo pa ang buhay mo, ha? Manatili ka sa estasyon natin doon sa labas ng Kastilyo, ha? Huwag ka nang maglakas pa ng loob para pumasok. Chip, ang dami ko pa namang biniling mga medalyon at pangkontra. Hindi na ako tatablan pa ng mga vampira na yon. Isa pa, tingnan mo tong mga bawang ko. First class to. Tama na yan. Narito na ang sundo natin. Chip, nasa labas ng presidente. Well. Mukha yatang napaaga ang gurang na yun, ha? May balita na ba kayo kay Senyor Ibarra? Naroon na po sila sa site at nag-aantay. Kayo na lamang po ang hinihintay ng presidente para makaalis na. doon ay mabilis nang kumilos itong si Chief Babalong. Makikita ang mga sasakyan na napakagagara na naroroong nasa labas. Mismong si Apo Gildas ang naroroong sasama sa pakikipaglabanan. Mismong siya ang makikipagtunggali sa mga tinatawag na kampon, mga nilalang na mabangis, mas marahas kumpara sa mga primordial o mga vampira man. Mga nilalang na sinasabing ang kapangyarihan ay lampas sa mga kakayahan ng sino mang antingero. Matatandaan ang mga vampira ay hindi apektado ng anumang uri ng engkantasyon o karunungang nagmula sa tao o sa mga engkanto, kahit pa ang pinagsamang kakayahan nito. Dahil ang mga vampira at ang mga primordial, ang mga tinutukoy o tinatawag na sinaunang tao ng kabihasnan, ay mga uri ng nilalang na umiral na bago pa ang kasanayan o ang pagkatuto ng mga nilikha sa mga buhay na salita. Sa makatuwid, ang kanilang kakayahan, kapangyarihan, maging ang kanilang katangian ay hinding pareho ng antas pagdating sa espiritual na bagay o sa espiritual na usapin, dahil magkaiba ang konsepto ng kanilang kapangyarihan at kapangyarihan ng mga antingero. Ngunit ang kampon ay ibang usapan, dahil ang kanilang kapangyarihan ay tila bang mga aswang na halimaw. Mga aswang na vampira. May kakayahan ang mga ito na gumamit ng mga kakayahan ng antingero at ng aswang, maging ng vampira na pinagsama, dahil sa ang mga kampon ay mga nabigong eksperimento ng mga naunang vampira at primordial, kung saan sinubukan nilang gawing mga vampira ang mga kasalukuyang antingero at aswang upang maging kanilang mga kampon, sa pagnanais na magkaroon ng mas makapangyarihang mga tauhan. Ngunit ang naging resulta ay mga halimaw na kailangan nilang ikulong sa kailaliman
upang hindi magdulot ng pinsala sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang kakaharapin ng pangkat nila Senyor Ibarra, Apo Gildas, at nitong si Chief Babalong. Wow! Tanda! Hindi ko man lamang na-imagine magiging ganyan palang itsura ng presidente. Manahimik ka. Maghanda ka na lamang dahil hinding parke ang pupuntahan natin, kundi labanan. Kailangan nating makuha sa anumang kaparaanan ang mutya ng Hunyango. Tatandaan mo yan. Alam ko yun, pero anong pakay mo? Anong balak mo? Ibibigay mo ba to sa mga antingero at kay Senyor Ibarra? Ha? O baka naman may lihim kang agenda? Baka naman pakay mong makuha para sa sarili mo ang mutya ng Hunyango na yan? Ha? Wala sa akin ang pagdedesisyon. Hahayaan natin kung ano ang nakatadhana. Maliban pa doon, hindi ako ang nilalang na dapat na humawak sa mutya ng Hunyango. May nakatadhana, may nakatakda upang taglayin ito. At sino naman yun? Ha? Sinong ulupong ang nararapat para mataglay ang isang makapangyarihang mutya? Ha? Makikilala mo din siya. Sa ngayon, gawin na lamang natin ang kaya nating gawin upang matulungan ang pangkat ni Senyor Ibarra. Tandaan mo, hindi lamang ito ang mga bagay na kakailanganin natin ng tulong ng pilantropong iyon. Huwag mong kakaligtaan ang mga espesyal na uri ng tao. I know. Kaya huwag kang mag-alala, ha? Dahil nakahanda ako. Ano, dala mo ba yung gamot para sa sakit ng likod mo? Ha? Baka naman sumpungin ka ng rayuwa mo habang nakikipaglaban. Tayo na, umalis na tayo. Masakit sa tenga ang isang ito. Wow! Ako pa talaga. Sige na, paandarin nyo na ang sasakyan. Umalis na tayo at nakakahiya sa pilantropo. Senyor Ibarra, seryoso na ba talaga to? Papasukin na natin ang kastilyong yan. Tiyo, tutulong ako sa inyo. Gusto kong makatulong sa gagawin yung pakikipaglaban. Isa pa, hindi pa ako nakakakita ng kampon. Baka naman, magawa kong tulungan kayo. Sapat naman ang karunungan ko at kakayahan. Pangako, hindi ako magiging pasaway dyan. Ay nako, nanginginig na ako sa excitement. Para yatang first time natin itong makikipaglaban nang wala si Papa Fred at saka wala si Papa Zen. Wala din sila Kulas sa Timeno. Minandro, ready ka na ba? Oo naman, matagal na akong handa. Isa pa, gusto kong may pagmalaki naman ako kila Boss Kulas at saka kila Boss Fred at Boss Zen. Gusto ko pagbalik nila, talo na natin yung mga kampo na yan at hawak na natin yung mutya ng Hunyango. Ay, sana lang, marami akong matalo sa mga kampon na yan. Huwag kayong masyadong magbadali dahil may tamang oras para sa inyong mga kakayahan. Malinaw ang ating usapan. Alam nyo ang kailangan nyong gawin. Alam nyo ang nakalatag na plano. Huwag kayong manguna. Tandaan nyo, kasama natin ang presidente. Kasama natin ang hepe ng kapulisan. Hindi niyong kailangan gawin ang lahat ng gawain. Kailangan nating maging matalino dito. Bukod pa doon, wala ang ating mga pangunahing antingero. Kaya naman pananagutan ko kayong lahat. Ano man ang posibleng mangyari sa inyo, ako ang masisisi. Kaya naman pakiusap. Sumunod kayo sa plano natin. Maliban doon, wala na kayong iba pang gagawin. Nauunawaan niyo ba ako? Opo, nauunawaan namin kayo, senyor. Pasensya na ho, na-excite lang po kami. Huwag kayong mag-alala, senyor. Susundan ko yung mga itinuro nyo sa amin at saka yung plano natin. Hindi po kami magpapatalo. Mabuti kung ganun. Pepito, Nonoy, aasahan ko kayo. Ang inyong mga kakayahan at kapangyarihan ay labis na kailangan sa labanang ito. Tandaan niyo ang katangian ng mga kampon at huwag na huwag kayong magpapalinlang. Dahil isang pagkakamali lamang natin, maaaring magdulot ito ng kamatayan.
sa ating mga kasamahan. Senyor, nakahanda na po ang lahat. Paparating na dito ang sasakyan ng presidente at ng hepe. Abisuhan niyo ng lahat. Kikilos tayo sa oras na dumating sila. Iris, nakahanda na bang 5? Handang-handa na sila. Nag-aantay na lamang ng inyong kautusan. Naririto na ang Project Iris. Yun ba yung 5 kabataan? Oo, yung mga bagets. Alam mo, balita ko, ang dami na nilang pinaslang ng mga kalabang espesyal na uri ng tao. Hay nako, nakakagigil sila. Ang cute! Uy, mga bata pa yun, kaya huwag mo nang isipin pa. Ano na naman ba ang sinasabi mo dyan? Oy mga girls, ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami. Iniisip lang namin, sana naririto sila Fred. Sana naririto sila Zen. Oo nga, at saka sana naririto din si Kulas, baby ko. Ay nako, nasasabik na akong makita siya. Naroroong nakahanda na ang pangkat ng mga antingerong kasama nitong si Senyor Ibarra. At nasa daan na rin, patungo ang presidente, ang kanyang elite squad at itong si Chief Babalong, ang itim na kabalyero. Ngunit maliban sa kanila, may 2 nilalang pa ang naroroong nag-oobserba. Ang isa, ang puting hunyango. At ang isa naman, Sinasabi ko na nga ba, itutuloy nila ang pagtungo sa kastilyong yan. Gusto ko sanang makialam, pero manonood na lang ako. Titingnan ko kung anong kaya nilang gawin. Masaya to, pampalipas oras. mga giliw kong kahaswang, dito na muna nating tatapusin ang ating kwento sa gabing ito. At kung inyong nakita at natunghayan, tapos na ang labanan sa loob ng Hortus Benedictus at nagawa na nilang muling makalabas. Ngunit hindi ito ang kagaya ng inaasahan nila Zen. Dahil sa ang kagustuhan nila ay magawang makompleto ang kanilang kapangyarihan at mapantayan ang presensya ng isa't isa upang mabuksan ang susi ng 4 Chrono Icarcel. Ngunit kahit hindi man iyon ang nangyari, tila bang mas higit pa dito ang kanilang nakuha. Ang kasanayang mula sa mga mahatan at ang impormasyon o detalye ng nakaraan, maging ang mutya ng tupong-tupong na pinag-aagawan ng maraming nilikha. Naroroong nasa harapan na nila. Minuto na lamang ang bibilangin bago nilang makaharap at masilayan ang gabay na nasa loob nito. Ang katanungan na lamang, sino ang gabay na to? Kaya naman huwag kaligtaan ang pag-comment, pag-like at pag-share ng video na ito. At kung hindi ka pang nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Naglalapag tayo almost everyday ng series na to. Kaya naman kung hilig mo ang serye ng mga aswang, kababalaghan, katatakutan na may kasamang katuwaan, katatawanan at aksyon, naririto ka sa tamang channel, ang Proyekto Aswang. At ito po ang inyong narrator na si Sir Mar, na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi. Bayan.